nakakonect din. Okay, so hi Ali, magandang gabi. Ali ngaw. Ali po nga. Hello. Uy, Ali, tawag ka lang, tulog ka naman yata. Nagre-record behind this stuff. Hello, mic check. Yellow. Ayun o. Okay. Proses namin dyan. Malinaw ba? Tuloy na natin yung... Okay. So, ang topic natin ay peki yung Abraham ng Islam. Ating topic, sino ang inalay? Si Ismail o si Isaac? Yan ba yung nihahamaw? Yung peki yung Abraham ng Ben, Islam. dinig mo ko? Ilabas ko na kagabi yun. Naririnig mo ko? Naririnig kita. Naririnig mo? Nakikita, ang topic natin ngayon, yung peki, yung Abraham ng Muslim. Naririnig mo, ventilador? Hindi na. Naririnig kita. Ano yung patutunayan mo? Peki, yung Abraham ng Islam. Kagabi, tapos na yung kay Isaac at Jacob na inalay. Isaac at Ismail. Wala. Yan ang patutunayan mo. Patutunayan ko naman yung peki, ang Abraham ng Muslim. Luko-luko ka rin, ano? Luko-luko. Ilan bang Abraham? Hindi. Ilan bang Abraham? Lumabang ka. Yan nga, ilan bang Abraham? Isa, magkaiba na may tatay sa inyo. Sa inyo si Asar. Sa amin si Tera. Bigla mong buhol-buhol na pinagkakawindangan ninyo. Sa amin si Tera, ang tatay niya. Diba ang tunay na Abraham ay yung nasa Quran? Kasi yung Quran tunay. Hindi Asar yung tatay niya, no? Kaya nang-aasar ka lang eh. Di ba ka ako yung Biblia mong buhol-buhol na windang-windang na walang original? Doon mo ibabase yung angkin mo, gano'n? Handa na nga ang aking slideshow dyan eh. Pakisagot mo yung tanong, maganda yung tanong ko. Ano yung sagot? Ano yung tanong mo? Quran 6:17. Naririnig mo ba? Tingnan mo ah. Dapat i-binubyo mo yung aking share. Naririnig mo ba yung tanong ko? Oo. Ano tanong mo? Ulit. Simulan na natin. Sige. Fake Abraham of Muslim. Quran 6:74. O Muhammad, when Abraham said to his father Asar, they take idols as deities. Quran 6:74. Genesis 11:26. Si Tare ang ama ni Abraham. Sa Muslim, si Asar. Nang-aasar lang sila. Ang tuli ni Abraham Simulan na natin, tagal mo naman. Tagal mo naman kakasimulan na ba natin? O kinakausap mo na naman sarili mo dyan? Simulan na natin. Narinig ba ako dyan? Malakas ba ako dyan? Malakas ba? Malakas ba ang aking boses dyan? Hello, mic test. Testing. Dapat sandaan to eh. Okay. Aliboy, naglalatag na ba ako? Si Abraham ay 99 years old ng paliin. Sisimulan na ba natin o ano ba yan? Simulan natin.
kakausapin mo naman yung sarili mo. Hindi kakausapin sarili ko. Kung kausap eh. Wala pa si Isa, moderator. Si Abraham ay 99 years old nang Assalamualaikum. tuliin. Pero sa Muslim ay 80 and 120 years old. Butata. Wala pa si Brother Isa eh. Assalamualaikum. Aling, napanood ba yung video natin Lingling eh? Umalis na si Lingling, pati si kasali doon na extra eh. Tagal mo naman ni handa yung record mo. Ready ka na? On your mark, get set, go. Welcome salam. Sa bro. Ayos lang. Sa kabila kami ng JC, nag-ano kami. Nandyan ba si Isa? Wala. Wala eh. Kanina pumasok si Brother Isa. So, siguro nakita niya na wala ka doon, lumabas na siya eh. Kurang. Kasi nandyan na nun si Bintilaga, naghamon na naman ang topic ko. Patunayan daw niya na yung Abraham sa Quran ay PK. Okay. Wala po bang kadala-dalang tao niyang brother? 674. Ang tatay ni Abraham ay Walang si Asar. kadala-dala. Ay, bugbog na yung brother eh. Ang tatay ni Abraham si Yun Tari. na. Wala siyang kadala-dala eh. Tinuli si Abraham 99. So, ano bang topic Ismail natin? 13. Sa Muslim. Magpapatunay daw siya na ang Abraham sa Quran ay PK at ang tunay daw yung Abraham sa Biblia niyang buhol-buhol. Sige, sabi ko. Negatibo ako sa afirmatibo siya eh. Simulan na natin na Bintilaga, para makadami tayo. Go. Bro, tawagin ko muna si brother, tawagin ko muna si brother Isa. Sige lang, okay. Kasi Thank ka actually may ginagawa kasi ako dito brother eh. Nag-ano ko ng project ng anak ko eh. Bukas kasi maaga eh. Kailang okay. Tinuli eh. Tawagin ko lang. Sige, okay. Punta tayo sa suna.com. Makaya kaya ang suna.com. Hindi, type nyo lang sa suna.com yun. 120 saka 80. Lalabas na yung tuli ni Abraham doon. Abu Hurairah said, Ibrahim, may Allah bless him and grant him peace and circumference when he was 120 years old. Abu Hurairah reported, Ventilador, kinakausap mo sarili mo dyan, ba't hindi mo simulan para mas maganda? With 80 years old. Ready ka na ba? Wala. Ready na kanina pa eh. Para magsimula na tayo, para makadami tayo. Sige. Sige, okay. Sisimulan ko? May lalabas Bali, mo ba ikaw yung ang affirmative. ko dyan? Ako ang magsimula, pero ikaw ang affirmatibo. Ano? Sige. Okay, simulan natin. Ang ating roles, 5 minutes is stand, then question, 10 minutes running time. Okay ba sa'yo? Sige. Tapos, kabilaan yun ha. Ang stand mo, affirmative, negatibo ako. Ang ating topic ay katulad ng sinabi mo, patutunayan mong si Abraham ng Quran ay peke at ang tunay ay yung Abraham ng Biblia. Yun ang stand mo, di ba? Yun ang inihaman mo. Okay. So, first stand, then rebuttal, then conclusion. Ang unang mag-conclusion ay ako, dahil ako ang
ang negatibo, di ba? Sige. Ang conclusion ay 5 minutes na lang. Okay ba? Nag-gets ba? Na unawaan mo? Nag-gets. Ay, nandyan na pala si Brother Isa. Gets. Oo, naghamon si, ano naman, si ventilador, hindi nadadala. Ang hamon niya, patunayan daw yung Abraham sa Quran ay peke. At ang tunay daw yung Abraham sa Biblia. Oo. So, ayaw na niya na patunayan yung una niyang hamon na si Isaac ang inalay, ayaw na niya yon. Tapos na yung Nilagpasan na niya. Ngayon si Abraham na yung totoo. Si Abraham na daw yung Biblia niyang buhol-buhol ang tunay at piki daw yung Abraham sa Biblia. So, pagbigyan natin, call natin. Okay. So, para makarami tayo. Sige, para makarami tayo. Okay. Sabihin mo, ventilador, kung ready na yung record mo, okay? Ready na. Baka yung record mo na naman, ikaw lang naman nagsasalita, kinakausap mo sarili mo lang naman dyan. Wala ka naman follower, maganda. Follower ka na ba? Wala isang oras na yung nung nakita ko yung yung kanyang ni-record sa YouTube niya, isang oras na 2 pa lang view. Sige, Ben, game. Simulan natin. Sige. Okay, Brother Isa, ganito. Brother Isa, ang rules and regulation, affirmative si ventilador, siyempre negative ako. Siyempre. Ang regulation, every side 5 minutes stand, tapos ang tanong 10 minutes na running time. Sige. Then sa second part, bali rebuttal, kabilaan, ganun pa rin. Ang unang 5 minutes stand, ang itatanong lang doon yung mga nabanggit niya, particular yung verses, yung mga nilatag lang. Pero yung rebuttal lahat na pwede na itanong. Rebuttal, at ang sa conclusion, ang conclusion ay negatibo ang unang mag-conclusion 5 minutes. Okay, sige. So ganito ang basta topic pag nagsalita ako, tahimik na kayong dalawa, ha? Ganito ang topic. Ang topic sabi niya, patutunayan ni ventilador na ang Abraham sa Quran ay piki at ang tunay na Abraham daw ay yung nasa Biblia na buhol-buhol. Okay, sige. Okay, game. Guys, so hindi ganito na lang. Malinaw. Sino ang tunay na Abraham? Ang nasa Biblia o nasa Quran? Hindi, yung mas maganda yung sinabi niya patutunayan niya ang Abraham sa Quran ay piki at ang tunay ay yung nasa Biblia yung Abraham na buhol-buhol, yung Biblia niya. Okay. Sige. Yun ang gusto niya gano'n. Naka-record na ba ikaw, Stad? Sige, okay. Naka-record ka na rin? Record na ka. Mag-record ako dito, kaya lang mahina internet. So, pagtyagaan na natin, basta hindi napuputol. Okay, Ibig sabihin, trying to reconnect, kaya lang Sino mauna? putol yung message, pero yung record hindi. Okay, magpakilala na tayo. Go ahead. Mag-mute ako. Okay, Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opo, meron pong hamon si Ben. Ang topic nila, papatunayan ni Ben na ang peki ang Abraham sa Quran at ang Abraham sa Biblia ay totoo. Okay. Ang ating katunggali ay si Ben at ang kanyang isa kadebate ay si Ustad Ali. Okay, Ben, affirmative ka, magpakilala ka na tapos si Ustad Ali. Naririnig ba ako? Yan, malinaw. Pakilala ka muna. Okay, magpapakilala ulit. Araw-araw ho ay ako nga si ventilador, si Armando Castro. Ng Patri Pasianism Belief Church ng Yeshua Hanasri Bimelek Hayodin. Yun po yung pangalan ni Kristo sa Hebrew sa cross. Kuhanin yung mga first letter. Mula kanang pakaliwa, pagdikit at lalabas ang tetragrammaton. Yod, He, Vav, He. Maraming salamat po. Yan. Tapos po si Ustad Ali magpapakilala. Ustad Ali, pakilala ka po. Ustad Ali, magpakilala ka po. Kamute pala ko. Pagpamanhin. Nandyan na. Opo, Saka yung aking record trying to reconnect. So, okay. Saglit lang. Mga ilang saglit lang. Walang kwentang mag-record ngayon dito sa amin kasi mahina yung internet. Trying to reconnect due to poor signal.
Okay po. Wala na ka lang, Ustad. Sige, okay. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam, wa baraka ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang papuri at pasasalamat ay niuukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dinadaya na naman ni ventilador yung record niya, naririnig ko eh. Bayaan mo lang siya. Lumagaral-gal eh. Nasisira yung yung record. Nasisira yung record eh. Ben, mag-mute ka muna. Brother Ali, balik Islam. Okay? Negatibo sa hamon ni ventilador na patunayan niyang Biki ang Abraham sa Quran, samantalang tunay yung Abraham sa Biblia niyang buhol-buhol. So, negatibo tayo. Thank you, Brother Isa. Okay. Sisimulan na natin yung debate. Ben, pag nagsalita ka, start na yung time mo. Sige, mauna ka kasi ikaw ang affirmative. Start ka na pagka nagsalita ka. Ben, magsalita ka na. Naririnig ba ako? Ayan, sige, start na. Game. Sandali. Magsalita ka na. Sige. Okay, so dali lang ha. Hello. Narinig ba ako? Hello. Isa. Naririnig ako? Hello. Malinaw, dinig. Dali okay, so ang sabi kasi sa Quran 6:74, no? Sabi doon, Muhammad, sabi gano'n. Zoom natin. Page with 100%. Ang sabi sa Quran 6:74, Muhammad, sabi gano'n, when Abraham said to his father Azar that you take idols as so ang sabi sa Quran 6:74, ang father ni Abraham dyan Azar. So sa Bible, no, yun sabi dyan, no, Muhammad when Abraham said to his father Azar. Sa Biblia, sa Genesis 11:26-27, and Tare lived 70 years and begat Abraham, Nahor, and Haran. So, magkaiba ng tatay. Yung tatay ng Quran at yung tatay ng Biblia, magkaiba yung tatay ni Abraham. Isang nang aasar, no? Sa Quran 6:74, tapos yung Abraham ng Biblia, tinuli ng 99 years old. Genesis 17:24, Genesis 17:25, si Ismael 13 years old. 99 yung record. Doon naman sa Muslim, sa suna.com nila, sa Suha Sahih Muslim 2370, Abu Huraira reported Allah Messenger, may peace upon him, is having said that Ibrahim circumcised himself within the help an ox. Pinalakol daw ni Abraham yung kanya, and 80 years old. Ngayon, dito naman sa suna.com pa rin, Abu Huraira said ulit, Ibrahim, may Allah bless him and grant him peace, and circumcised
when he was 120 years old. Ngayon, ang Abraham journey nasa ibabaw lang nitong Gulf and Suez. No? Ito yung Gulf and Suez. Dito lang naglakbay si Abraham. Ngayon sinasabi nila nakarating daw ng Mecca. Ito lang yung Gulf and Suez. Pagkalayo-layo naman. No? Ngayon si Abraham na living sa Hebron Macpela. Hindi nakarating ng Saudi Arabia. Dito lang siya naglakbay eh. Ito yung Mecca, layo-layo eh, no? So nilibing siya sa Hebron. Ito yung Hebron. Ito yung Tomb of Patriarch. Sakto lahat sa Biblia, no? Kaya pagka piniklik nyo tong link ng Tomb of Patriarch, makikita nyo yan. Sakto. Andyan talaga yung libingan ni Abraham, no? Okay. Si Abraham buried in Macpela Mamre, in Hebron. Ngayon, sabi ng Muslim, binil daw ni Abraham yung Kaaba. Hindi naman nakarating. So, peke, no? Ben, time stop na tayo. Tapos na yung oras mo na 5 minutes. Okay. Ready ka na ba sa tanungan? Question and answer na tayo. Ready na. Ustad Ali, ready ka na ba sa question and answer? Pwede na tayo mag-start. Pag nagsimula ka magtanong, start ng ating time. Please. Okay, game. Ilan ba ang Abraham ventilador? Ilan ang Abraham? Dalawa o isa? Ang Abraham ay isa lamang na original na nakasulat sa Biblia dahil yun ang matandang aklat. Ang tatay niya doon ay si Tera, hindi si Asar. Sa inyo, ang tatay. Okay. Si Next question. Next Yung Abraham sa Quran ay ama ng pananampalataya at nagpatira pa kung magdasal. At sinabi niya, sino man na sumunod sa kanya ay mapapabilang sa kanya. Ang hindi sumunod ay naligaw. Tama o mali? Mali. Kasi ang Abraham namin ay doon lumabas yung talagang tunay na Diyos sa lipi ni Abraham, Isaac at Jacob. Kaya nga sinasabi doon ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ganon din naman ang sabi sa inyo sa Quran, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Nagulat nga ako dahil wala nang sinabing ang Diyos ni Abraham at Ismael. Wala. So, mali ano? Talaga yun ang magkakarugtong na lahi. Ang Diyos ni Abraham, Next question. Next question. Question. Kung nagpapatira pa ang Abraham na tunay at yun yung sinundan ng mga propeta na kasunod pa dahil father of faith si Abraham, hanggang kay Propeta Muhammad, peace be upon him, ay nagpapatira pa katulad ng ginawa ni Abraham. Pero ikaw, hindi ka nagpapatira pa, kaya ang problema yung Biblia mo at hindi si Abraham. Yes or no? Ano? Dahil ang Biblia naman, hindi naman lagi patira pa yan. Brother Isa, mag-ano tayo? Objection, objection, please. Ngunit nagpatira pa Muslim na. Ben, objection. Objection daw. Pagka-objection, maputol na yung ano. Ben, pag objection, tigil mo na magsalita. Okay, game. Ano po objection? Ang objection ay, ang tanong, ang Propeta Abraham ay nagpapatira pa. Iyon yung natutunan ng mga propeta hanggang sa Propeta Muhammad na ginagawa ng Muslim. So, ang tunay na Abraham na iisa lang katulad ng sagot din naman ni Ventilador ay yung nagpapatira pa. Yes or no?
siya ay hindi Ayun, may nagpapatira. counter objection ka ba, Ben? Oo, may objection ako. Kasi ang buhay ni Sige, Abraham, counter objection. ang buhay kasi ni Abraham, hindi naman puro patira pa. No? Yun lang yung lumabas si Yahweh sa Genesis 18. Patira pa na paggalang lang yun. At nung gumawa siya ng Bethel, nagpapatira pa siya sa Diyos na nanalangin. Hindi naman ganyan patira pa sa inyong tuwad. Hindi yan ang patira pa. Yung sa inyong tuwad. Okay. Next question po, Ustad. Tuloy. Okay. Kung ang Abraham na kinikilala ng Muslim ay nagpapatira pa sa dasal katulad ng mga propeta propeta Muhammad katulad ng Muslim, kung ganun, ang napapatunayan ay tunay na Abraham at yun na nga nasa Islam, nasa Quran. Samantala ang peke ay yung Biblia mismo ni Ventilador, hindi yung Abraham kasi isa lamang ang Abraham ayon din sa kanya. Yes or no? No. Kasi hindi naman sa patira pa nakukuha yung katotohanan. Kinukuha yan doon sa tatay. Saka doon sa istorya ng buhay. Kung yung tatay ng Abraham mo, peke, asar. Yung original na tera. Tinuli ng 99. Kaya naman may 120, 180. So, peke pa rin yung Abraham mo. Kahit nasabi mo magtutuwad dyan. Magpatira pa man yan. Ibang Diyos yung napatira pa niya dahil di naman pala siya totoong anak ni Tera. Na-invento ni Muhammad yung asar. So, nang-aasar lang kayo. Next question. Ang Quran, ang pangalan ng tatay ni Propeta Abraham ay si Azar. Samantalang ang Biblia ay si Tera. So dito ang basihan ni Ventilador na sinasabi niyang peke ang Abraham sa Quran sabagkat Azar ang pangalan. Samantalang yung Biblia niya na Tera ang pangalan ng tatay, doon siya bumasi. Hindi niya nakikita na ang Quran ay original sa text Arabic. Nagkakaisa ang mga Muslim dito. Pero yung Biblia niyang buhol-buhol na windang-windang, yun yung kanyang binasihan. Makatarungan ba na tama yung kanyang angkin? Yes or no? Makatarungan yung angkin ko kasi nga, mas matanda pa si Pablo dyan kay Muhammad eh. Brother Luisa, mas matanda objection pa rin please. Muhammad sa Quran. Si Abraham na pinag-uusapan natin Objection mo na, Ben. Objection. Objection please. 4,000 years record. Objection mo na. Objection. Okay, Ustad Ali. Objection mo na, objection. Okay, Ustad Ali, objection. Okay, categorically question must be answered categorically also, inshallah. Okay, categorical. Yes or no muna bago magpaliwanag. Sige. Okay, counter ka, Ben. May counter ka ba? Sige, tanong niya na lang. Ulitin niya yung tanong niya. Sagutin natin gusto niya. Next question okay, daw. Next question. Si Abraham ba ay nagpapatira pa sa dasal na katulad ng mga Muslim? Yes or no? Sagot. Hindi. Yes or no? Hindi naman siya lagi nagpapatira pa pag nagdadasal. Nagdadasal din siya ng nakaupo. Minsan ay nakatayo, nakahiga. Hindi naman lagi nagpapatira pa yun pag nagdadasal. Brother Isa, mag-stand na ako. Sige. Mas maganda. Yun, okay na. Binwinave na yung tanong. Okay, sinungaling stand na po. na yung tinatanong eh. Basta, huwag na tayo mag-comment. Mag-ano muna tayo. Wala na tayo makukuha ng sagot dyan pag nagsinungaling ng harap-harapan. Okay, game. Start na tayo. So, sabihin mo, pagka naka 5 minutes ako, pag naka 5 minutes ako, saka mo ako putulin, okay? Okay. Ben, mag-mute ka muna. Pa-mute ka naman. Okay, game. Pag nagsalita ko, start na. Okay, pwede na. Pag nagsalita ko, start na. Alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala Sayyidina wa Habibna Muhammad. Assalamualaikum. Ang nihamon po ni Ventilador mga kapatid, patutunayan daw niya na ang Abraham sa Quran ay peke at ang tunay na Abraham daw ay nasa Biblia niyang buhol-buhol. So hindi natin po pwedeng tanggihan itong topic sapagkat ang paniniwala natin mga Muslim, ang Abraham ay isa lamang. Saglit lang to kasi na trying to reconnect na naman. Hindi maganda yung record dito kasi trying to reconnect lagi. So kung titignan natin yung message, dahil ang mga Muslim ay naniniwala
na si Abraham ay father of faith. Father of faith, ama siya ng pananampalataya. So ang tunay na Abraham ay walang iba kundi ay ang Abraham sa Quran. At maging yung Abraham sa Biblia, kinikilala naman natin dahil isa lang naman ang Abraham, Biblia o Quran. Ang problema lamang yung Bibliang buhol-buhol. Mababaw ang basihan ni ventilador dahil ang pangalan daw ng tatay ni Abraham sa Quran ay Azar, samantalang sa Biblia ang pangalan ng tatay ni Abraham ay Tira. So, mas tama ang kin sa Islam na ang tunay na Abraham ay nag-iisa lang at hindi dalawa. At lalong hindi piki ang nasa Quran, kundi siya ang tunay. Bakit? Dahil ang Quran na ating basihan ay may original text na Arabic. Nagkakaisa ang mga Muslim na nakabase sa Quran. Samantalang yung nakabase sa Biblia ay buhol-buhol silang windang salpukan. So, paano natin aasahan yung stand ni Ben na peke ang Abraham sa Quran? Instead, ang peke, yung Biblia niya at hindi si Abraham. Sayang yung record ko dito. Dali lang ha. Huwag pa na lang i-live, i-record pa na lang ng hiwalay para makuha ko mamaya para maganda. Yes, i-video mo na lang, Ustad. Ito yung Meka, hindi nakarating. Namatay. Mas maganda mag-record ako ng hiwalay para hindi mapuputol kasi maganda yung topic. Ayan yung Hebron, no? Tingnan nyo, ito yung gold. Okay, so ang kin ni Bin sa kanyang habol o kaya risbak na naman, tinakbuhan niya yung kanyang hinahamon na patutunyayan niyang si Propeta Isaac ang inialay at hindi si Ismail, pero tinakbuhan na niya yung hamon niya na yon. Pinalitan niya ng hamon, patutunayan niyang peke ang Abraham sa Quran at ang tunay daw ay Abraham sa kanyang Bibliang buhol-buhol. So negatibo tayo sa kanyang affirmatibo. Nung tinatanong natin siya sa kanyang stand, nagpapatira pa ba si Abraham? Yes or no? Sabi niya no. So sinungaling itong ventilador na to katulad ni Pablo. Dahil hindi po Abraham ang problema ma Quran o Biblia. Ang problema po ay ang Biblia niya. Ulitin ko, hindi po yung Abraham sa Quran ang peke. O maging ang Abraham sa Biblia, isa lamang po yon. Ang problema po ay ang buhol niyang Biblyang pinagkakawindangan ng Kristiyano. Yun ang totoo mga kapatid. Pagpaman ninyo, sabihin ang masakit kahit na siyempre masakit o mapait, sabihin ang katotohanan ika nga. Parang gamot yan. Kahit na mapait, nakakagaling. So ang atin bilang mga Muslim, naniniwala tayo na si Propeta Abraham ay isa lamang siya. Hindi dalawang katauhan na isa sa Biblia at isa sa Quran. Isa lamang po ang Abraham. Problema lamang ay ang Biblia. Dahil ang Quran ay detalyado. Si Propeta Abraham ay ang kanyang pangalan ng ama dito sa Quran ay Azar. Samantalang sa Biblia ay Tira. So yun ang claim at ang kinan stand ni ventilador na kaya sinabi niyang piki ang Abraham sa Quran dahil Azar ang pangalan ng Abraham sa Quran, yung kanyang tatay. Samantalang yung Biblia niyang buhol-buhol na windang-windang, doon siya bumasi na tama daw yung Abraham doon sa Biblia niya. Pero hindi. Ulitin ko, ang sablay ang kanyang Bibliang buhol-buhol, hindi po ang Abraham. Dahil kung titingnan natin, ang mga Muslim ngayon bilang si Propeta Abraham ay father of faith, ang mga Muslim hanggang ngayon ay talagang sinundan yung gawain at pananampalataya ni Propeta Abraham. Innahunna adlalna kathiran minan nas wa man tabi'ani fa innahu minni. Sabi ni Abraham. At yan ang ipinaabot sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na nasa Quran. O Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung saan si Abraham ay nagsabi, maraming mga naligaw, pero ang sumunod sa akin mapabibilang sila. Time's up na, Ustad Ali. Thank you. Okay, ready ka na ba sa tanong, Ustad Ali?
Ben, ready ka na ba sa tanungan? Sige, tanong please. Naririnig ba ako dyan na... Pwede ka na magtanong. Naririnig ba ako Ali dyan? Yes, Dinig, yes. dinig. Okay. Kumusta ka naman dyan? Malinaw, malinaw. Kumusta ka naman, Ali? Okay lang, mabuti. Alhamdulillah. May tanong ako Tatak sa'yo. Abraham ba? May Paniniwala tanong at gawa. Okay. Yes, please. Meron bang tao na magkaiba yung tatay, tapos magkaiba yung istorya ng buhay? Isang Abraham na asar ang tatay, isang Abraham na Tera ang tatay, isang Abraham na 99 ng tinuli, isang Abraham na 180 at 120 tinuli. Meron bang taong iba tatay iisa siya? Wala. Ang basihan mo lang ng Biblia mong buhol-buhol, kaya sinabi mo na ang Abraham ay piki sa Quran. Pero ang realidad, ang Abraham sa Quran at Abraham sa Biblia ay isa lang, pero Biblia mo lang buhol-buhol, kaya hindi kayo nagkaisang mga Kristiyano kung sino si Abraham ay sinusundan sa Islam, nagpapatira pa. Isa ang Diyos na kinikilala. Papatira pa meaning sa dasal. So isa lamang Abraham, ang piki, yung Biblia mong buhol-buhol na walang original. Next question, pagpamanhin medyo sabihin ang mapait. Next question. Next question, please. Ikaw na ang nagsabi na walang tao na magkaiba tatay na isa siya. Magkamukha ba yung tatay nung Abraham ng Quran na Asar at sa Biblia ay Tare? Magkamukha ba yung ama na yan? O magkaiba? Sa pangalan, magkaiba dahil sa Quran, pangalan ng tatay ni Abraham ay Azar. Samantalang sa Biblia ay Tira. Hindi malaman kung Tira o Tira o... Si Tare. Hindi mo malaman. Bakit kasi kawindang-kawindang? Genesis kasi yun. Dahil yung mga pangalan ng mga tao dyan sa biblical na verses na yan, halimbawa yung James naging Santiago, yung Pedro naging Peter, yung Paul naging Pablong Sinungaling. Diba? So hindi mo malaman dyan sa Biblia kung ano, sundin mo kay buhol-buhol ang Biblia na yan at hindi si Abraham ang problema rito. Next question. Sa pula. Ganda ng sagot. Next question, please. Sino ang paniniwalaan mo? Yung 99 years old nung tinuli o yung 120 saka 80 dyan sa Muslim record? Ulitin mo Dali, ang tanong. sagot po. Hindi raw narinig. Ben, pakiulit. Sinong Abraham yung paniniwalaan mo? Yung tinuli nung 99 years old o yung 120 saka 80 years old na tinuli dyan sa record ninyo sa hadith? Nasa Biblia mo yung tinutukoy mo na nagkakawindang tayo. Nasa Quran at nasa hadith, ang mga Muslim globally, pag Quran ang binasihan, dahil mayroong hadith ang Propeta Muhammad, iisa lamang ang turo kamusliman globally kahit various mga languages. Isa lamang turo at paniniwala. Pero sa Biblia niyong basyang kakawindang kakasalpok kayo kahit sa inyong baryo pa lamang. Kaya malayo yung turo ninyo base sa Biblia niyong buhol-buhol. Kung Abraham pinag-uusapan, isa lamang po yun. Next question. Saang aklat sa Paul ba? nakasulat? Sa Paul? Saan bang aklat nakasulat si Abraham? Hindi ba't sa Genesis lang? Yan, nakasulat ang Abraham sa Biblia mo, kaya nga sabi ko, ang Abraham hindi problema. Biblia man o Quran na Abraham, hindi problema. Ang problema yung Biblia mo. Ang problema kasi nga Biblion, collection of books. Walang propetang tumanggap, walang original text. Pinagkakawindangan ninyong Kristiyano kung anong mayroon sa Biblia ninyo. 73 books down to 66. Sabi ng Katoliko, 73 books. Binawasan ng Protestante kaya naging 66. Sabi din ng Protestante, dinagdagan ng Katoliko kaya naging 73. Nagkakawindang kayo patuloy hanggang ngayon, sawang salpukan na tsambang kaligtasan ninyo. Kaya nag-alisan na yung mga tao, nag-Muslim na kami. Next question. Sapul na sapul. Naniniwala ka ba na si Abraham ang nagtayo ng Kaaba? Yes, sapagkat nandyan sa Quran.
Okay? Naniniwala kami na ang Quran ay huling revelasyon sa huling propeta para sa huling henerasyon. At tinatalakay dito yung mga naunang mga pangyayari sa mga naunang henerasyon. Kahit hindi siya nakarating Next dyan, question. ay siya ang gumawa ng Kaaba ayon sa Biblia. Ang lahat ng mga propeta ay taga Middle East. At ang Kaaba na sinasabi nasa Quran 3:96-97, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakka mubarakan wa hudan lil alamin. Katotohanan ng unang itinatag bahay sambahan para sa sangkatauhan ay matatagpuan sa Bakka. May gabay, kumbaga gabay para sa sangkatauhan. Nabanggit din naman sa Biblia mo ang Bakka kasi nga may matino pa naman biblical verse. Pero wala kayong Hajj kasi nga nawindang kayo ng Pablo na sinungaling. Welcome sa Islam. Tatak propeta dito tayo. Next question. Pagpamanhin to, sasapulin natin lahat ng kanyang tanong. Alin ba ang Hindi pa siya ano ba ang nauna, Biblia o Quran? Nauna ang Quran. Ang Biblia mo lumataw lamang noong 1905. ADB 1905. Ang dating Biblia 1905. No? Ang Quran ay 1447 years ago, to be exact, lunar calendar. 1447 years ago. Hindi nagbabago sapagkat 15:9 ng Quran. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Bakit sa Quran? Katotohanan ang pinanaog ang dhikr at ito'y pinangangalagaan laban sa pagbabago. Next question. Hagar? Kung nauna yan sa Biblia. Hindi lahat ng gusto mong itanong ay nasa Quran. Halimbawa, tanungin ka kung anong pangalan lahat ng mga anak ni Adan, siyempre, hindi sinabi. Ang punto, hindi lahat ng katanungan ay sagutin ka ng litra por litra, ma-Quran man o Biblia. Dahil kung tanungin kita ng ano ang gawa ng pako na pinangpako ninyo sa Diyos ninyo na sa Biblia mo, hindi mo malaman kung made in China o made in Pilipinas na pako. Ganun lang kasimple yung sagot. Hindi mo lahat ng itatanong ay sagutin ka litra por litra ng kasulatan ng question. Matanda ang Quran kung titingnan dahil ang propeta Muhammad peace be upon him ay nag-edad lamang siya ng 63 at namatay na. Samantalang ang Quran ay mananatili hanggang sa huling araw bilang basihan ng huling henerasyon. Sino nauna? Kaya yung Biblia mong buhol-buhol, katulad ng mababasa sa Quran 2:213, pinanaugan ang propeta Muhammad ng revelasyon para linawin pagkakawindangan natin ngayon. Nakatulad din ng mga naunang revelasyon, nagkakawindang din sila. Next question. Sino nauna, yung si Muhammad o yung Quran? For the second time, si propeta Muhammad ay nag-edad lamang ng 63. Samantalang ang Quran ay mananatili hanggang huling araw. Next question. So, mauubusan siya ng tanong pero hindi tayo maubusan ng sagot kasi damor magtatanong to, damor tatambling yung Torah to. Ni Moises, yung 5 books ni Moises, sino nauna dyan? Yung 5 books ni Moises o yung Quran? Wag mong sabihin na 5 books. Dapat tumbukin mo kung anong naibigay kay Moses. Nakikitura ka lang, wala sa Biblia mo. Okay, nasa Quran ng Torah. Okay, wag ka nang magpalabo dito kasi nagkakaisa ng kamusliman. Pinagkaloob kay Propeta Moses ay Torah, hindi 5 books. Okay? Wag kang bumasa sa Biblia mong buhol-buhol kasi walang maniniwala dyan. Iniiwanan na. Next question. Last question na yan, Ustad. Okay. Wag mong pag-last questionin kasi magdamag siya magtanong. Walang problema. Yung oras, 10 minutes. So, tapos mag-second slot para matapos sa debate. So, mayroong tao, yung sinabi mo kanina, pag magkaiba tatay sa istorya ng buhay, peki ang isa. Tama, mali? Hindi ko sinabi ng gano'n. Ikaw lang nagsasabi ng gano'n kasi ang Biblia mong buhol-buhol. Ang sabi ko, ang Abraham ay isa lamang.
ang pangalan ng tatay niya sa Quran ay Azar, samantalang sa Biblia mo, Tera. So, di may peke. Ngayon, ang Biblia mo ang buhol-buhol, hindi ang Abraham. Next question. Biblia pa rin Pabalik-balik na yung tanong niya kasi halatado ngayon, wala saan na kami ninyo tanong. nakuha yung istorya ni Abraham? Diyan sa Quran. Saan nyo nakuha? Ibinagkaloob ng Diyos sapagkat ang Diyos ang siyang nagsugo sa lahat ng mga propeta. Okay? Kung may natutumbok na kwentong Abraham na sa Quran na parang magkahawig sa Biblia mo, tama lang sapagkat ang Diyos na nagsugo kay Propeta Muhammad bilang moderator, maglalatag huli na ako, ay ribatal. nagsugo rin ng mga nauna pa kay Propeta Okay, Muhammad. okay. So, ang lahat ng mga propeta ay isa lamang nagsugo sa kanila. Maglalatag na si Ben. Seconds Ano lang na ba? tayo. Yung bang magsawa na siya magtanong kasi tumbling na tumbling argument ganito lang. lang, Sabi niya nung magtanong. gumawa ng kwento Yes or no? Game. Ako na. Okay. Sige, mag-rebuttal ka. Battle muna ako. Next. Magbata si Ben ngayon. Ben, pag nagsalita ka, start na yung time mo. Sige. Okay, so maraming salamat mga kapatid kong Islam na nag-aaral at nanonood sa debating ito. Makikita nyo naman yung kasinungalingan ni Ali na nauna pa daw yung Quran sa Biblia. Ngayon, kung titingnan nyo... Ang Biblia, 1905 yung ADB. Yung Tanak, 1905. yung Tanak ho kasi na yan, hindi na Dali pa mute. Yung Biblia 1905, hindi ho yan yun. Kasi may Vulgate ng 405 AD, Vulgate. At meron ding Septuagint. Yung mga, andun ho yun sa Patripasyanism, click nyo yung Bible doon. Merong Septuagint, merong Geneva Bible, Douay, King James. At sila ay nanguha sa Tanak. At dun sa Tanak ay nandoon yung Torah, saka yung Zabur na sinasabi ninyo na aklat ni Moises. Ngayon, tinanong ko si Ali, kung asar ang record nung tatay sa inyo, ng Abraham at sa amin ni Tera, Tare, meron ba akong tao na magkaiba tatay, isa sila. At istorya ng buhay. Sabi niya, wala. Basta yung nasa Quran na asar lang. Ngayon, alin ba ang matandang aklat? Hindi naman natin maloloko ang bawat tao dahil 5,000 years record. Kaya nga nandiyan yung mga Beersheba, Hebron, Macpela, lahat ng lugar dyan sa Ehipto, no? Yung mga Shechem, Bethel, Paran, Jericho, Gilgal, Mamre, Hebron. Lahat na yon sa buhay ni Abraham, pero walang Mecca na nakarating doon. So, meron pong peking isa. May isang impostor na isang tinuli ng 80 saka 120. At isang tinuli ng 99. So, kayo na ang pipili kung dapat yung paniwala. Kung alin dapat yung paniwalaan. Yung nasa Quran nyo na iba ang tatay at tuli. O yung original na Abraham na Tera, ng kapatid ay si Haran at si Nahor. Diyan sa inyo wala basta na lang ginanon no? So sa amin kumpleto po ang record. Kapatid niya si Nahor at si Haran, at sila galing nga sa Ur sa Iraq, no? At dito lang siya naglakbay sa parting taas ng Gulf of Aqaba hanggang sa mamatay. At yung Gulf of Aqaba na yan ay saka Gulf of Suez ay napakalayo ng Mecca, no? So napatunayan ko, gumising kayo lahat na hindi pwede na magkaiba tatay saka yung buhay isang tao. Peki ko isa dyan. Ngayon kung paniniwalaan nyo yung nandyan sa Quran nyo at managsaliksik kayo, tingnan nyo kung sino scholar before 632 AD na silang si Abraham, silang si Muhammad at namatay. Magbigay po kayo ng scholar na kinukwento na si Asar na ang tatay ni Abraham. So nagmarites lang ho yung Quran nyo, kaya nang nauso yan noong 750 AD. Matanda pa si Pablo dyan no? Matanda pa si Pablo kay Muhammad Pero hindi naman si Pablo nag-edit ho ng Bible, hindi siya. Kaya huwag kayong nagpapaniwala kay Ali.
na yung Tanakh o Hebrew Bible ng mga Hudyo, yun ang kinuha namin, yung mga Tanakh na yun na sa record. Yun yung sa Septuagint na ikinumber to sa Vulgate. So, kayo na po ang humusga kung sino dapat yung paniwalaan. Umamin naman si Ali na kapag magkaiba ang tatay, may peking isa. Kapag iba ang istorya ng buhay, may peking isa. Di ba? Siyempre naman. Magkaiba nga ng tatay. Sinungaling ka, ikaw ang nagsasabi ng ganyan. Ang sinabi ko, kahit magkaiba yung tatay, isa lamang ang Abraham. Ang problema lamang ay yung Biblia mong buhol-buhol. Meron bang tao, Huwag mong sabi ko kanina, ililipat sa akin kasi hindi ko sinabi yan. Pamaya na, pagkaano tapos. Meron pa sa 10 seconds. Brother Isa, sinasabi niya kasi na ako daw nagsabi ng ganun. Pero ganun yung stand niya eh. Yun tinanong kita eh. Kaya hindi maganda yung sinasabi niya. Pipiyo ka dyan. Natatauhan ka na. Okay, game. Start. May extra 20 seconds, Ben. Dagdag natin. Iiyak si Ali. Tinanong ko siya, Ali, meron bang tao na magkaiba tatay at magkaiba istorya ng buhay? Naisip sila? Wala. Sabi mo eh. O di may taking isa. Ikaw talaga. Yung bang tatay mo, tatay ko din. Yung bang buhay mo, buhay ko rin. May taking isa. So, gumising ka, Ali boy. No? Walang ganon. So, bahala ng taong tumimbang kung sino ang dapat nilang paniwala ang Abraham. Okay, Sa time stop na, Ben. O, yung ipinauso yung sa 750 Ben, time stop na tayo. Okay, salamat. Ben, tapos na. Okay. Ready ka na ba sa question and answer? Pwede. Basta dali, magka-question and answer ka na. Okay, Hello bro, ready. Unang tanong, simula na ang ating oras. O, basta dali, ready ka na dyan. Yes, ready. Okay, game, start na. Okay. Ang Torah ba nasa Biblia o nasa Quran? Nasa Biblia ang Torah. Yon ang 5 books ni Moses na Genesis, Okay, brother Numbers, Isa, Leviticus. nagsisinungaling siya. Okay, may objection muna tayo. Review ka. Objection. Sige, basta dali, objection. Kasi yung Torah ba na salita, nasa Quran o nasa Biblia? Ang sabi niya, nasa Biblia. Sinungaling siya, wala naman Torah sa Biblia eh. Kasi nakikitura lang ang mga yan eh. Ang Torah originated from the Quran, okay? Huwag kang magsinungaling ventilador. Ang isagot mo no kasi walang Torah sa Biblia. Taurat, ginawa niyo. Wala nang Torah sa Biblia. Ibig sabihin, yung Biblia mo ngayon na 1905 na ang dating Biblia na 1905 na pinagkakalandangan nyo, walang Torah. Sinungaling ang tao na ito. Objection muna si Ben. Objection, Your Honor. Okay, counter. Sinungaling. Bakit na magsisinungaling? Ang Torah ho ay 5 books ni Moises. I-review niya. Hindi, ang tanong yung bang katagang Torah na sa Biblia ba? Teka lang. Nasa Quran. May counter objection sa'yo. Tapos mag-next question na tayo. Sige, Ben, ano yan? Ano ba yung Pentateuch na 5 books ni Moises sa Bible? Hindi, siya na ang nagtatanong. Ako, di ba ako nagtatanong? Yun na nga objection tanong. Sunod, next. Tanong. Okay. Ang katagang Torah, nasa Biblia ba o nasa Quran? Nasa Biblia. Bakit? Okay, magbigay ka ng bersikulo. Basahin natin. Sinungaling ka ngayon. Nalalaman natin ngayon. Nasa Hebrew Bible. Bigay mo ang bersikulo. Sa Tanakh yan. Bigay mo nga ngayon. Sige, ibigay mo kung nasaan mababasahin. Type mo yung Tanakh. Tayo sa'yo. Sinungaling ka ha. Meron yan. Yung Torah na yan. Yan ang Genesis. Hindi, ibigay mo bersikulo. Huwag kang magpalusot. Patawarin ka. Genesis, Exodus, ibigay mo. Leviticus, and Deuteronomy. Ibigay mo ang ang salitang ang Torah sa Biblia. Ibigay mo. Magulo kayo parehas. Next question. Tawarin. Lalabas ko sa Hebrew. Ibigay mo yung salitang Torah sa Biblia para basahin natin yung Biblia mong buhol-buhol. Ibigay mo. Andiyan sa Hebrew Bible, type mo Tanakh. Ibigay mo nga. Ibigay mo nga yung bersikulo. Kahit anong pangalan, kahit anong Hebrew, ano yan, kung anong pangalan ng Biblia na yan, ibigay mo bersikulo. Moses, ay nako. Wala kang kwenta. Sinungaling ka. Next question. Anong wala? Tingnan Hebrew Bible. Kung totoo na mayroong Torah sa Biblia mo, ba't hindi mo ibigay yung bersikulo para malaman natin? Sinungaling ka eh. Ano ba yes or no? ng Torah? Kaya nga hinahanap ko yung katagang Torah. Ngayon,
Ngayon, ibigay mo, ang kwentang kausap to. Ang Torah, 5 books ni Moises. Kulit. Ibigay mo yung Torah na salita na nababasa sa Biblia mo, yun ang gusto namin. Kasi ang tanong, nasa Biblia ba o nasa Quran ang katagang Torah? Ang sabi mo nasa Biblia. Para mapatunayan na totoo yung sinasabi mo, magbigay ka ng talata ng Biblia mo na mayroong mabasa na Torah. Ganun kasimple. Nasa Hebrew Bible yun. Naintindihan mo ba? Oo. Nasa Hebrew Bible. Ibigay mo yung talata para basahin natin. Nagsalita lang kayo ng Torah, nabasa niyo yung wala kang maibigay. Okay, next question. Next question. Sinungaling ka. Next Sige, question. labas mo yung Genesis, Exodus dyan kung meron kayo. Bilang Deuteronomy sa Quran nyo. Labas mo. Wala kang Next question muna, Ben. Next question. Napakabubo itong kausap natin. Pero ito. Okay, next question. Meron mahaba pa oras. Brother Isa, mag-objection na ako. Mag-objection na ako. Objection na. Objection daw, objection. Sige. Okay. Nakakatawa. Ang unang tanong, itong rebuttal, nasaan ba yung katagang Torah? Kasi nakikitura lang ang mga to eh. Okay, nasaan ba yung katagang Torah? Nasa Quran ba o nasa Biblia? Ang sagot niya ay nasa Biblia. Oh. Fine. Ilabas mo ngayon yung bersikulo ng Biblia mo na mabasa natin yung katagang Torah. Ang Torah, Genesis. Wala siyang maibigay dahil wala naman talaga. Nagsisinungaling, ibigay mo yung talata. Sige. Sasagot ako. Ang Torah. Torah, sasagot siya. ito makinig ka. Ang Torah ay 5 books Yan, of tawag Moses, yan, counter. composed of Genesis. Sinungaling ka. Ang Torah na tinutukoy dito ay salita, hindi yung ipaliwanag mo ng buhol-buhol na hindi tinatanggap ng Kakristyano mo. Kasi ang Torah ay katawagan sa revelasyon na binigay kay Propeta. Ganito. Maganda, ganito. Next question na tayo. Kasi hindi kayo Next question. Nakakatawa ka, Ali Boy. Sinungaling kang ventilador ka, wala kang Torah, ilabas mo dyan sa Quran, meron kang Genesis dyan, Exodus, Leviticus, Next question. Sige, ilabas mo dyan. Asan sa Quran yun? Nakikitura ka lang naman, wala ka namang alam. Ang Torah, ang Zabur, ang Injil, ang Suhuf, ang Quran, pangalan yun ng kapahayagan ng pinagkaloob ng Diyos sa mga propeta. So ang mga propeta natanggap nila ang kanya-kanya nilang revelasyon na ang tawag ay Quran, Injil, Zabur, Torah. Naintindihan mo ba? Ngayon, kung nasa Biblia mo ang katagang Torah, magbigay ka ng bersikulo ng Biblia mong buhol-buhol para mabasa natin kung totoong may Torah sa Biblia mo. Alam ko na wala. Alam ko. Dahil nakikitura lang naman kayo. Ng Torah. Ano may Torah? Dahil ang katagang Torah, napakarami sa Quran. Kaya nga, ano ang may Torah? Torah ay pinagkaloob kay Propeta Moses. Na kung ipakahulugan ay commandments. Ibig sabihin, hindi yung ipapaliwanag mo, 5 books of Moses, ano ka, windang ka ng Kakristyano mo, hindi tinatanggap ng Kakristyano mo yung sinasabi mo. Okay, next question tayo. Next question. Brother Isa, huwag na ako magtanong, sinungaling naman yan, mag-stand na lang. Okay, mag-stand na si Ustad Ali, rebattal. Mag-rebattal na Ben, pa-mute. Mag-rebattal na siya. Di ba, pinakinggan natin sa kanina. Ngayon pakinggan niya itong ating rebuttal ng 5 minutes. Thank you, Brother Isa. Pinagtsatsagaan natin itong sinungaling na ventilador na founder ng patripatemonyo, patripatranism, ng ano yung relihiyon niya na kawindang niya Kakristyano niya, hindi tinatanggap ng mga tao. Ngayon, pinatutunayan niyang ang Abraham sa Quran ay peke at tunay yung Abraham sa Biblia niya, pero hindi, dahil ang tunay, isa lamang ang Abraham. Mga Quran o Biblia na Abraham, isa lang. Ang peke ay ang Biblia niyang buhol-buhol. Bakit? Tura siya ng tura sa kanyang presentasyon. Nung tinanong natin kung saan mabasa ang Torah, nasa Quran ba o nasa Biblia? Sabi niya, nasa Biblia. Dahil alam naman natin mga kapatid na ang Torah ay nasa Quran. Alam natin ito dahil sinasabi ng Quran na ang Torah ay pinagkaloob na revelasyon kay Propeta Moses, Zabur kay David, Injil kay Jesus. Kaya nga tanong natin, nasaan mabasa ang Torah na kataga sa Quran o Biblia? Ang sagot niya ay sa Biblia. Alam natin nagsinungaling siya eh. Ang kasunod na tanong, ibigay mo nga yung talata ng Biblia mo na mabasa yung katagang Torah? Nga siya dahil wala siyang maibigay. Ngayon, pinaliliwanag niya, lumabo tuloy. 5 books daw. Ano ka? Ang Torah ay
pinagkaloob kay Propeta Moses sa kanyang kapanahonan, isang revelasyon, kaya hindi sinasabi kung 5 mga chapter lamang, hindi. Ang sinabi ng Quran ay pinagkaloob ang Torah kay Moses, na revelasyon na katulad din naman ng Quran. Suhufi Ibrahim wa Musa. Di ba? Ibig sabihin kapahayagan kay Abraham at kay Moses. Yung Zabur, yun yung tinatawag na Psalm of David o Angel na pinagkaloob kay Propeta Jesus, mga revelasyon ito individual sa kanilang pangalan, katulad nga ng Quran ngayon. Inna hada lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nasa Quran na yun, kung saan ay parang nandun din kung anong sa revelasyon pinagkaloob kay Ibrahim at Moses. So, ang nasa Quran ngayon, mga kapatid, ang katotohanan na ating panampalatayanan, particular ang pinag-uusapan kung sino si Propeta Abraham, ay hindi tayo naniniwala na 2 ang Abraham, kundi isa lamang. Yung sinasaysay ng Abraham sa Quran at ng Biblia, isa lamang po yun. Ang problema lamang ay ang Bibliang buhol-buhol na windang-windang na salpok-salpok ang nangyayari. And in fact, as a matter of fact, ang mga Kristiyano pinagkakawindangang salpukan nila ang kanilang Biblia. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghayrillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Hindi niyo ba kinonsidera ang Quran o ang Biblia? Ang Biblia kakawindang, kakasalpok, wala nang original. Ang Christianity around your barrio, around your barangay, kakasalpukan, kakawindang, 50,000 errors in the Bible. Bakit? Hindi yan salita ng Diyos. Kaya ang Quran, alhamdulillah, sa huling kapahayagan, sa panahon ng mga naunang propeta, doon sa Suratul Baqarah, verse 213, kanan nas ummatan wahida, faba'athallahu an-nabiyyina mubashirin wa mundirin, wa anzala ma'ahumul kitaba bilhaq, liyahkum bainan nas, fa'in ikhtalafu fihi. Binigyan sila ng revelasyon upang sila ay ayusin yung pagkakawindangang salpukan din nila. At the same time, ang Quran dumating, alhamdulillah, 1400 years ago. Ang Quran ay nasa original text, Arabic. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang dhikr, ang An-Nur, Al-Kitab, Al-Quran, Al-Furqan, sa pangalan nitong pamantayan ng tama at mali, malinaw ngayon ang mensahe ng Islam dahil sa Quran. Alhamdulillah, nagmumuslim ang maraming Kristiyano. Brother Isa, ready na for the question. Hindi ko natatapusin kasi mabubugbog na yan si ventilador. Okay. Tanong please. Pwede na magtanong. Ben, pag nagsimula ka ng tanong, start na yung time natin. Yung bang Quran First question, ay merong 5 books ni Moses na Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers. Ayun, kinakausap na naman niya sarili niya doon sa live niya. Hello, Ben. Hindi na naman. Ben, first question. Alam na natin yung style niya eh. Hello. Nag-mute na naman, kinakausap niya yung sarili niya doon sa Hindi ako nag-mute. live niya. Hello, Ben. Nasalpok na naman. Hello. Ventilador. Hello. Calling ventilador. Hello. Pabayaan mo na lang kung ayaw na niya. Hello. Inshallah, Tayo natin malinaw sa na. Hello. Mike. Malinaw na yung ributalin. Ayan na. Ribot natin. Hello. Pating na ba? Ben, nandiyan ka na ba? Dito na. Hello. Okay. Kung ayaw na, alis na tayo. Kaya na, sapat na to. Sayang naman yung effort Ano, natin Ben? dito. Ben, nawala na talaga si Ben. Sige, Ustad. Hello. Magtawagan Hindi, kita nandyan. pagka ano. Nandyan lang eh. Hello. Oh, andyan Nag-mute siya, na siya. Mute. Ben, Wala na. wala, hindi sumasagot. Hello. Sige, just nakalakir, Brother Isa. Ay, Ayan na. Kinausap niya yung sarili niya yan. Hello, Ali. Ben, teka lang. Okay, first question. Exodus, Leviticus, Question, please. Deuteronomy, Numbers. Okay, Quran. first question, Ben. Hello. Go. Meron bang Deuteronomy, Exodus, Genesis, Leviticus dyan sa Next. Quran? Kunyari, hindi niya naririnig eh. Kaya hindi nila ako marinig. Bulok ang style ni ventilador eh. Kaya ako nakamute. Kunyari, hindi naririnig. Exit ko muna. Question, please. Sandali lang. Exit natin.
Karinigan eh. Yan, dial natin ulit. Enter. Redial. Yun po talaga ang katotohanan. Pag sinabi yung Torah, yan ang 5 book ni Moses. Hindi nakaba sinabi lang Torah tapos wala kayong Genesis, Leviticus, Deuteronomy, Numbers, Exodus. Hello? Yung sound mo, okay na ba? Hello? Nanig ba ako? Okay. Tanong. Ano ba? First question. First question. First question, their game. Ang Torah ba ay 5 books of Moses? Yes or no? Ang Torah ay for Moses, hindi 5 books. Huwag kang mag-interpret dahil wala kang alam. Ang Torah binanggit sa Quran, hindi sinabing 5 books, kundi isang revelasyon pinagkaloob kay Moses, Torah. Zabur kay David, Injil kay Jesus, Quran kay Muhammad. Yung Biblia mo, sinong tumanggap? Ikaw ba o si Pablong sinungaling kaya influensyahan ka ng kasinungalingan? Yes or no? Ako Sagot. nagtatanong eh. Okay, siya ba? Okay. Ako nagtatanong, mamaya. Tanong, please. Sagutin. Doon ba sa Quran mo, merong Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers? Meron ba dyan sa Quran mo? Wala nga kasi ang Quran para sa revelasyon natin, binigay kay Propeta Muhammad, pero yung Biblia mong buhol-buhol na sinulat ng sinungaling na eskreba sa Jeremiah 8:8, pinagkakawindangan nyo dahil dumating ang Pablo na pares mong sinungaling din. Sa 12:16 ng Korinto, tusong mandaraya, pares din kayo. Next question. Kung wala kayong Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, and Numbers, paano kayo nagka-Torah? Ang Torah binanggit sa Quran na pinagkaloob kay Propeta Moses dahil sa panahon ni Moses ay isang propeta. Sa panahon din ni David, mayroon din sila. Panahon ni Jesus, panahon ni Propeta Muhammad, nasa Quran na tayo ngayon sa revelasyon, ang huli. Next question. Okay, so ang susunod kong tanong, ano na may Matagal sabor? ba yung Google mo, Ano na Nico? may sabor Matagal ba? ninyo? Di ba yun yung Psalm of David, yung sabor? Yung Zabur binanggit sa Quran na pinagkaloob kay David. Okay. Sa panahon din nila, mayroon silang revelasyon. Nabanggit ko nga kanina, Suratul Baqarah, verse 213. Basahin mo na lang yan. Maganda yung message na yan. So, Next question. Yung bang Injil na sinasabi mo, ano na may Injil? Ang Injil ay nasa Quran na pinagkaloob kay Propeta Isa na isinalin nila sa katagang Gospel o kaya tinatawag na Ebanghelyo ni Jesus. Pero bakit naging Ebanghelyo ng 4 na chismosong kanoniko? Lucas, Juan, Marcos, Matthew. Bakit hindi 12? Dahil 12 ang disipulo ni Jesus. Bakit naging Ebanghelyo nung sinalin na Pablo? Next question. Sa Surah 1930. Sakit ba yung katotohanan? Natatawa ako sa katotohanan nyo eh. Puro kasi nungalingan eh. Kaya na, nag-Muslim kami dahil maganda ang toro na to. Hindi, naawa ako eh. Sa Surah 1930, nagsalita yung sanggol, may hawak na Injil sa kamay. Tama, mali? Wala siyang hawak sa kamay. Ang sabi niya, Inni Abdullah, atani al-kitab, wa ja'alani nabiyya. Bata pa yan si Jesus, ayon sa Quran, Surah Maryam, yung sinabi mong verse, sinabi ni Jesus bilang mirakulo sa mga tao. Nagsalita siya. Katotohanan ako ay alipin ni Allah. Pinagkalooban ako ng revelasyon at ibinilang akong propeta. Malinaw. Bakit mali doon sa Tagalog nyo? Next question. Sa Tagalog nyo nasa may hawak na aklat na binigay daw. May hawak sa kamay. So, yan yung paglulugaw ng katulad nyo, wala naman tayong alam. Yung nasa aya ng Quran, Inni Abdullah, atani al-kitab, wa ja'alani nabiyya. Bakit mo binigyan ngayon ng interpretasyon na nakahawak siya ng aklat? Maglulugaw ka kasi ginagawa niya sa Biblia yung buhol-buhol, kaya wala kayong pagkakaisa, kaya yung Biblia niya pinagkakawindangan nyo rin. Wala na kayong pagkakaisa. Next question.
question. So, uulitin ko yung tanong meron bang tao na magkaiba yung tatay at istorya ng buhay na iisa siya? Meron, wala. Ulitin ko lang. For the third time, ulit-ulit ang tanong mo, di ka nakaka-move on. Wala nga. Amen. Okay. Hallelujah. Ang Biblia mo lamang, basihan mong buhol-buhol na salpok-salpok, kaya ganyan yung claim mo. Pero nililiw tayo ng Al-Furqan, ito yung Quran. Ang Abraham ay tunay at magsak. Kay bata tira ng buhay, may peking isa, Abraham. Tama, mali. Kakasabi ko nga na mali yung Abraham isa lamang. Hindi nga magkaiba. Walang peking. Ang peking yung Biblia. Buhol-buhol. Next question.